Kaso lang, dalawa po, may water na 2.0 at 0.6 doon kay oil. Ilan po ang magiging force natin? So again, in equilibrium, ang gagawin lang po natin, ang ating general equation, mag-summation tayo ng moment kanino? Kay A. Tama? Is equals to 0. Lahat ng pagganito ay positive. No? Kasi, simula doon, unknown to, may unknown to, di ba? Pero mawawala siya sa detail of 4, isa lang ang mawawala sa atin. Si FH. Makukuha na natin. Ang problema lang, dalawa yung ating fluid. Kung dalawang fluid, ano pong mangyayari? Dalawa rin po ang hydrostatic force. So, meron po tayong hydrostatic force saan? Dito, kay Owen. Ito po si F1. At meron din po hydrostatic force dito. Ito po si F. Again, wala pong problema paghahanap ng hydrostatic force. Kasi ang hydrostatic force F1 is equals to gamma H bar A. O well yan, no? 0.8 times 9.81 times the height. Ano po H1? H1. Ano po si H1? H bar Y. H1 bar. H bar 1. Siya po ay from the surface hanggang saan? Doon po sa centroid niya. Sorry. Siya po ay hanggang sa centroid doon. Ito daw po si H bar 1. Asa na po ay kalahati ng ano? 0.6 o 2. Area, ipoproject ulit natin yung area. At wala tayong problema agad kay F1. Pero pagdating kay F2, gamma, tubig yan. Ang problema po natin ay yung H bar. Bakit? Sabi daw po, sa H bar ay from the liquid surface doon sa centroid. Yun nga lang, may liquid sa taas. Aangat ba namin yan hanggang doon? 0.6 plus kalahati 1.6 lang po yan. Hindi po. Kasi ang kanina, from doon sa lahat na nakita natin, ang fluid lang nun ay iisa. Para makuha yung H. So kailangan natin i-convert yung height nitong oil papunta saan? Sa tubig. Para makuha natin ang H. Hindi po pwedeng makuha ang H bar agad-agad doon sa nasa ilalim ng tubig at hindi natin ito sinilipat doon sa fluid na meron po tubig o yung nasa yung mismo nga. Okay? So i-project muna natin ito. Maganda dahil meron siyang angle, no? Mas mabilis, no? Hindi katulad kanina na square root of something. So, ang problema lang, ito ay 3.2. Eh, hanggang dito lang yan. Ibig sabihin, hindi lahat 3.2 yung kukunin natin. No? Ang 3.2 ay hanggang sa force F. No? So, ibig sabihin, i-project natin ulit ito. So, project natin dito. Hindi project natin simula dito. At sa daw po ay magiging so, unahin natin no, dito. Ito naman yung sa kabila. Ito yung sa oven, ito yung sa water. No? So, ito daw ay 2.0. Alam kayo ito. Simula dito hanggang dito. 0.6 sin 60 yun.
0 point? Zero point 50. Anong ginamit nyo? Pero sa ay, anong, 0.6? Hindi ba siya 0.69? O, ilan na lang to? Simula dito naman hanggang dito. Baka mali lang ako. Ito ay 2 point. Ilan to? Sukatin lang natin sa 2 point? 31. 2.31. Ito ay 0.69. 0.69, tama? 0.69. 69. Diba? Sabi ko nga, kasi naalala ko 69.69 yan. Ito po ay total na 3. In short, may natin ako siya, 0.2. Kasi 3.2 yung lahat ng simula. Okay? So, isa na muna natin si F1. Kasi, ito lang ang gagawin natin para makuha si FH. Ang problema lang, si F1 kaya resolve, si F2. Kailangan natin siya i-convert papunta yung coil, papunta ang water. Dito na po natin mag-solve. May isa mo din. Di ba? Kung gano'n madali, in chapter 1 and 2. Kasi yung paano Again, horizontal pa lang yan ha. Next week, vertical force na kailangan natin. At ang pinakamahirap sa vertical force, curve po yun. Hindi na siya plane lang. Siya po ay curved surface. So pag curved surface at naka-curve po siya, ang location nun ay iba. Gagamitan siya ng ng bulate, di ba? Mag-i-integral po ito. Pero next week, pawalayo pa naman. So, kailangan nilang magpalakas muna ulit. Alright.